So ito po yung ating magiging title o titulo na pag-uusapan po ngayong umaga o ating pagbubulay-bulayang lahat. Ano po? Yung mga nasa labas, pilitin po natin makapakinig at maganda ma-share din natin ito sa ibang tao. Ano po? Yung scriptures po na ating pagbubulay-bulayan o pag-aaralan ngayong umaga ay matatagpuan po natin sa Ephesians chapter 6 verses 10 to 12. Tayo pong lahat ay tumayo at samahan po ninyo akong basahin ang talata na ito. Ang sabi po dito sa Ephesians chapter 6 verses 10 to 12, ito po yung mga sandatang kaloob ng ating Panginoon. Ang sabi po kanina sa ating title, The Whole Armor of God. Ang sabi po doon sa verse 10, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Verse 11, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. At verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong spiritual ng kasamaan sa himpapawid. So ibig sabihin, tayo po ay nakikipagbaka sa ating buhay habang tayo ay nandito sa ibabaw ng mundo. Tayo po masamantala ay mukhot, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po Panginoon sa mga salita mo Panginoon na aming nabasa. Panginoon, pagpalain mo ang salitang ito, purihin mo Panginoon, pinupuri namin ang salita mo Panginoon na namumutawi sa aming bibig. At habang binabasa namin ito Panginoon, isa lamang po ang aming panalangin. Sana po Panginoon ay maunawaan namin ang mga salitang ito na aming pagpupulay-pulayan. At gamitin mo Panginoon ang bawat isa. Bigyan mo ang bawat isa ng malinis na puso at malinis na kaisipan upang nasa ganun Panginoon ay lubos na namin maunawaan ang mga salita mo magmula sa unang slides or frame Panginoon hanggang sa huli na aming pagpupulay-bulayan Panginoon ay lubos na namin maunawaan. Gamitin mo Panginoon ang bawat isa, higit sa lahat ang inyong lingkod upang maging tuntungan lamang Panginoon ng inyong kaluwalhatian at kayo po ang mataas habang kami nangangaral at nakikinig ng inyong mga salita. Panginoon, maraming salamat po sa mga kapatid namin. Nagbigay po Panginoon ng kanilang mga time. Alam po namin kulang pa ito upang kami makapaglingkod sa inyo ng tama. At ganoon din, O Diyos, hinihiling namin yung aming mga kapatid. For some reason, hindi namin kasama ngayon. Kayo na po, O Diyos, ang bahalang kumatagpo ng kanilang mga pangangailangan. Bigyan ninyo, Panginoon, ng kapayapaan, pag-ibig, katahimikan, ang kanilang mga pamilya. Nasa ganun, O Diyos, sa mga susunod na linggo, ay makasama namin silang magpupuri sa inyo at sa inyong pangalan lamang. Maraming salamat po sa inyo po, ang pinakamataas na papuri pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Kung titingnan natin dito mga kapatid, meron tayong sandata mismo na kaloob sa atin ang ating Panginoon. Ay paano nga ba tayo pagkakalooban ng sandatang ito? Sino ba ang karapat-dapat? Ito ba ngayon ay sa panahon na ito? O sa panahon ng mga susunod? O sa panahon ng hindi pa sa oras na ito mga kapatid? Ano po? Ang sabi nga doon sa 1 Corinthians chapter 4 verse 1, dito mga kapatid, yung mga katiwala kung sino yung mga nagkarapat-dapat noong mga panahonan ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi dito, ang mananampalataya ay isa lamang katiwala ng mga kaloob na espiritual. Ibig sabihin, mananampalataya na ito. Ang sabi rito, dapat ninyong kilalanin na kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos.
Ito mga kapatid, malinaw, ano? Ang sabi dito po ay mananampalataya. So, ibig sabihin, ito na po yung tinatawag nating mga ganap o tumanggap mismo sa ating Panginoong Jesus bilang Panginoon nila at tagapagligtas ng kanilang buhay. Ay paano yung hindi pa tumatanggap pero tumatawag? Mga kapatid, iyon po ay nananatili pa rin sa mga kasalanan. Tanggapin man natin at hindi, masakit man at hindi, mga kapatid, hindi pa iyon ang tinatawag na ganap. So, ibig sabihin, hindi yung mensahe nito ngayon ay hindi pa para sa kanila at hindi pa mangyayari. Hindi sila basta makakaunawa ng salita ng Diyos kung sila ay hindi magiging sakdal na katulad ng ginawa ng Panginoong Diyos sa kanyang anak, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Dahil malinaw ang sinasabi rito, dapat ninyong kilalanin na kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Sino ba itong mga to? Ito mismo ay mga alagad na ng ating Panginoon. Tayo mismo nasakdal na o tumanggap na, mga kapatid, tayo rin ay katiwala rin ng ating Panginoon. Ang problema ngayon, kung nakakagawa tayo ng mga kasalanan, paano ngayon natin iyon i-deal sa Panginoon? Paano ngayon natin yon sasabihin sa Panginoon? Pastor, po pwede bang mawala yung pagiging ganap natin? Yan ang unang tanong po, ano? Ang sabi natin. Mga kapatid, kahit ikaw ay tumanggap na o ganap ka na, wag na wag tayong iiwas o lalayo sa ating Panginoon. Alam natin may Panginoon. Alam natin ang ating Panginoong Jesus. Naiisip natin siya. Alam po ninyo ba yung nakita kong danger pag tayo ay lumayo sa Panginoon, mga kapatid? Isa lamang po ang tandaan natin. Aalisan niya tayo ng pang-unawa sa salita niya, mga kapatid. Alam natin may Diyos, pero hindi tayo makakaunawa ng salita niya. Ano ibig sabihin ng hindi makakaunawa? Patuloy kang gagawa ng masama. Patuloy kang gagawa ng hindi nagiging kalugod-tugod sa Diyos, mga kapatid. Iyon po yung sinasabi sa atin na huwag tayong lalayo sa ating Panginoon sapagkat ang mga kaaway at tukso ay nandiyan lamang, mga kapatid. Ano po? So tandaan natin iyon. Ibig sabihin, huwag tayong hayaan natin, huwag nating hayaan na makasingit mismo ang kaaway o ang dyablo sa buhay natin. Sapagkat iyon ay napakahalaga bilang sa isang mananampalataya. Ano po? Ang binanggit po doon sa 1 Peter chapter 4, verse 10, ang sabi po dito, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Bibigyan daw kayo ng pagtanggap, bibigyan kayo ng pangunawa. At mga kapatid, napakahalaga ng bagay na ito. Pag tayo mismo ay nakaunawa sa salita ng Panginoon, doon pa lang natin masasabing, sakdal na ako, ganap na ako. Ibig sabihin, ang pananampalataya mo sa Panginoon ay hindi na siya aalis. Ano po? O hindi ka na magkukulang sa Kanya. Pero ulitin ko, wag tayong lalayo sa ating Panginoon. Yun yung sinasabi natin minsan sa sarili natin, sa puso natin, ang hirap bumalik. Bakit? Kasi nga, hindi mo na mauunawaan ang salita ng Panginoon. Napapasa mo lang siya. Pero, kaya mo ba siyang gawin ulit? Halimbawa, gumawa ng mabuti, mahal ng kaaway, maglingkod ka sa aking lingkod. Kahit isang baso lamang na tubig ang ibigay mo sa kanya. Kaya pa ba natin gawin yon? Mga kapatid, mahihirapan po tayo. Iyan ang sinasabi sa ating ultimong pangunawa natin sa salita niya ay hindi na natin magagawa, mga kapatid. Ano ba ngayon yung kaloob na sinasabi sa atin dito? Ang mga kaloob ba ay para sa ngayon? Ibig sabihin, yung tiwala ba ng Panginoon ay nasa ating lahat ngayon. Ano sinabi ng 1 Corinthians chapter 13 verses 9 to 10? Hindi pa ganap ang ating kaalaman. Clear po, ano? At hindi rin ganap ang kakayahan nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Doon po sa verse 10, ngunit pagdating ng ganap, maglalaho na ang di ganap. Dalawang bagay po ngayon ang pinatutungkulan natin dito. Ang Kristiyanong nag-backslide at ang
mananampalataya o gustong manampalataya pero hindi pa siya Kristiyano. Iyan ang sinasabi sa atin. Ano yung ibig sabihin ng pagiging ganap na yan, mga kapatid? Sige po, patuloy po natin pagbulay-bulayan. Binanggit po sa Revelation chapter 21 verse 3, ang mga talatang ito ay tumutukoy sa hinaharap pag natatag na ang sakdal. Ano yung sakdal na sinasabi rito? Ito po mismo yung kaharian ng Diyos dito sa lupa. Yung lahat daw tayo ay maging ganap. Ang sabi ng Revelation 21:3, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila ay magiging bayan niya. Diyos mismo ang mga kapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. So ibig sabihin mga kapatid, gaano katagal ito mga kapatid kung paglilingkuran tayo o tayo maglilingkod sa ating Panginoon at siya mismo raw ay makakapiling natin. Meron tayong nabanggit ko minsan yung 3 types of kingdom. At faith, we have 3 kingdoms mga kapatid. Yung number 1 and number 2 na sinasabi sa ating residential kingdom, it is the kingdom now mga kapatid. Ito po yung kaharian ngayon na nandito mismo sa mundo. It is for the preparation for the millennial kingdom. So ibig sabihin, kung residential kingdom yan, once nang bawat isa sa atin ay naging sakdal at ganap, mga kapatid, yun mismo ang sinasabi sa ating residential kingdom. Nagahari o magahari sa puso ng bawat isa ang Diyos, mga kapatid. Lahat ng salita niya ay pwede na nating maunawaan. Sapagkat maliwanag ang sinabi kanina sa salita niya. Ipagkakatiwala niya. Ipinagkatiwala niya mismo sa mga alagad niya yung mga salita, mga kapatid, na nalalaman ng Diyos para sa sangkatauhan. Ano po? Ibig sabihin, yung residential kingdom na yan ay makakamit pa natin dito mismo. Makakamit pa rin natin dito mismo sa ibabaw ng lupa. At yung pangalawa na sinasabi sa atin, yung millennial kingdom. Kasama po ito mga kapatid. Ano yung millennial kingdom? 1,000 taong pamamahala. The 1,000 years reign of Jesus Christ, siya mamamahala on the earth. The seat of power will be at Jerusalem. It is for the preparation for the everlasting kingdom. Mga kapatid, dito pa rin yan sa mundo. 1,000 taon mamamahala ang ating Panginoon. At tinigap natin ito minsan mga kapatid. Mahihirapan pa ba yung mananampalataya o yung ganap? Hindi na po mga kapatid, dahil tayong lahat ay protected na ng ating Panginoong Jesus mga kapatid. Hindi na tayo maaagaw ni numan. Pag ang Panginoong Jesus ay bumaba dito sa lupa upang maghari ng 1,000 taon. Kung, sabi nga ni Father Owen, na yung tanong niya, mahal nga ba ninyo ang ating Panginoon? Kung mahal natin ang ating Panginoon, mahal natin ang ating Panginoong Jesus, mismo, siya mismo ang magbibigay sa atin ng protection laban mismo sa mga kaaway. Kaya wala na tayong dapat ipag-worry pag tayo ay ganap na. Ay paano magiging ganap nga kung hindi ka pa Kristiyano mga kapatid? Mamaya po makikita natin. And lastly, yung tinatawag nating everlasting kingdom. This is the never-ending kingdom with God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Even Jesus Christ called by our Lord God, mga kapatid. Doon po sa Hebrews 1:8, mga kapatid, ano? Alam na alam po natin yon. At alam pa rin natin na mismo ang ating Panginoong Jesus ay tinawag ng kanyang Ama na Diyos, mga kapatid. Iyan po ay hindi maikakaila dahil po iyon ay nakasulat mismo sa Biblia. Mamaya po, titingnan natin yung talata na yan. Ano nga ba yung sinasabing dalawang bagay? Ang sabi sa atin, eto ngayon yung renewal of commitment to the Lord. Isang Kristiyano at isang hindi Kristiyano, mga kapatid. Ang una, renewal for the Christian from backsliding
is returning to the Lord. Ibig sabihin, nagkasala man tayo mga kapatid, kailangan pa rin nating ibigay pa rin ang ating sarili sa ating Panginoon by returning ourselves to the Lord mga kapatid. Babalik tayo sa ating Panginoon. Ay paano kung hindi ka ngayon Kristiyano? Anong sabi rito? Renewal is also a new beginning of obedience to Almighty God. Ito naman yung simula ng pagsunod, simula ng pagtanggap para sa ating Panginoong Hesus bilang Panginoon natin at tagapagligtas ng ating buhay mga kapatid. Ano po? O Lord and Savior, mga kapatid na sinasabi sa atin. Siya mismo ang kailangan natin. Yun po yung sinasabi sa atin kung wala pa raw tayong relasyon. Mamaya, makikipagrelasyon tayo sa ating Panginoon. Ano po? Ang sabi ng Psalms chapter 24, verses 3 to 5, sino ngayon yung karapat-dapat sa dalawa? Yung Christian at saka yung non-Christian para bumalik daw sa Panginoon. Mga kapatid, may simpleng requirement ang Lord. Ang sabi rito, verse 3, sa burol ni Yahweh, sinong nararapat umahon? Sa banal niyang templo, sinong dapat pumaroon? Ito po mga kapatid, sa verse 4, tandaan po natin at sa uluhin natin. Ang taong malinis ang buhay, pati ang isipan. Sa ibang salin o English, NIV, ESV, yung clean heart, with a pure heart or clean heart. Ang sabi roon, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Ang sabi rito, bibigyan siya ni Yahweh ng pagpapalat kaligtasan. Ipapahayag siya ng Diyos na walang kasalanan. Wow! Mga kapatid, simpleng requirements. Kung ikaw ay backslider, babalik ka sa Kanya. Kung ikaw naman ay sinner at hindi ka pa nag-Christian, ibig sabihin, i-convert ka naman niya. Ano po? Yun mismo. Ang Diyos mismo magpo-convert sa atin. Hindi tayo magpapalit ng anumang relihiyon, mga kapatid. Wala tayong papalitan. Itatama lang natin ang ating mga relasyon sa ating Panginoong Hesus. Maliwanag ang sabi rito, malinis ang buhay, pati ang isipan. Hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Sila yung may karapatan. Tayo ang karapat-dapat umakyat daw o umahon doon sa banal niyang templo. Ang sabi rito, ginamit sa burol ni Yahweh. Sa kataas-taasan yun mga kapatid. Ano po? Yan ang sinasabi sa atin. So, parang hindi naman ganun kahirap, di po ba? Kaya lang mga kapatid, kailangan lang maipaunawa sa atin na ganun lang pala siya kasimple. Pwede na pala tayong ma-convert from non-Christian to a Christian mga kapatid. Ano po? Una, ano ba yung basihan natin ng renewal? Nag-commercial pa. Hindi na nakasarap. So, ito po yung basis natin ng renewal from the Bible. Ano? Galing siya mismo sa Bible. Ang sabi po ng Hebrews chapter 12 verses 15 to 17, ano ba yung basihan natin? Ang sabi rito, pag-ingatan ninyo, huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasama ang iba. Pag-ingatan ninyo na huwag makiapid ang sino man sa inyo o pawalang halaga ang mga bagay na espiritual tulad ng ginawa ni Esau. Ipinagpalit niya sa pagkain ang kanyang karapatan bilang panganay. Sino po ba ang kakambal ni Esau? Ayan, pastor, ang pala ni pastor yan Yung iba, mga si Jacob, mga kapatid, ano po? Pasahin natin ang istorya na yan. May mapupulot po tayong aral. At verse 17, to faith, alam ninyo ang nangyari pagkatapos. Ano po? Bumalik si Esau. Hiningi niya sa kanyang ama na igawat sa kanya ang pagpapalang nauukol sa panganay. Ngunit,
ito'y itinanggi sa kanya sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa. Ano man ang gawin niyang pakiusap at pagluha. Mga kapatid, panahon na. Bawat oras, hindi bukas, hindi sa isang linggo, upang ibalik natin yung ating commitment sa ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Iyon po ay pakiusap ng inyong mahal na pastor at galing iyon pang kapatid sa ating Panginoon. Ginagamit lang kami. Hindi kami mismo nagsasalita kung hindi mismo yung Bible. This is the Word of God, mga kapatid. Huwag na natin ipagpabukas. Ngayon ang pinakatamang panahon. Ang sabi ng Acts chapter 11 verse 18, nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagtuliksa at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Sabi nila, kung gayon, ang mga hintil man ay binigyan din ng Diyos ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa mga kasalanan upang mabuhay. So pag sinabing hintil, hindi iyon Israelites. Ibig sabihin sa atin sa panahon na natin, ito yung mga hindi pa mananampalataya, yung mga hintil. Pero mga kapatid, kita-kita natin ang sabi rito, binigyan ng pagkakataon Ang sabi, kung gayon ang mga hintil man ay binigyan din ng Diyos ng pagkakataong magsisi. So clear yan mga kapatid. Ano po? So doon, kailangan daw walang pinipiling race o lahi yung pagkakaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Ngayon, palitan natin yung race o lahi. Ano mang relihiyon mga kapatid, ngayon, sa kapanahonan ngayon, po pwede kang lumapit sa ating Panginoon. Wala siyang itatapon, wala siyang pipiliin mga kapatid. Napakasarap po, no? Ibig sabihin, any type of religion na meron ka, kay Katoliko pa yan, Buddhism pa yan, etc., etc., willing ang Panginoong Jesus na dalhin ka niya sa piling niya, mga kapatid. Ano ba? Yan po yung sinasabi sa atin. Pangalawa, why do we need renewal? Bakit nga ba tayo kailangan mag-renew? Non-Christian or Christian? Ang sabi ng 1 Peter 4:17, dumating na ang panahon ng paghuhukom at ito'y magsisimula sa sambahayan ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? We need to be renewed because of our sin. Coldness and backsliding are results of sin. Mga kapatid, tayo man daw ay mananampalataya sa ating magsisimula mismo. Ano ang sabi rito? Maliwanag? Magsisimula. At kung sa atin ito magsisimula, mga kapatid, yung paghuhukom, ano pa kaya yung paghuhukom doon sa mga hindi mananampalataya? So, ibig sabihin, ang sinasabi rito, mas matindi yung sa hindi mananampalataya. Pero mga kapatid, pare-pareho ng weight yan sa Panginoon. Ano po? Kaya tayo dapat nag-iingat tayo. Yan po yung sinasabi sa atin. Luke chapter 10 verse 27. Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. We need to love God more than anything else. Only the renewed man can love God with all his heart, soul, strength, and mind. Ibig sabihin, yung renewed lang daw, yung Christian na bumalik at yung non-Christian na na-convert, sila lang ang pwedeng magmahal sa Diyos. Walang iba. Kapag ikaw ay hindi ka na-convert, na sinasabi sa atin, second, spiritual birth, or the second birth, hindi ka pwedeng magmahal sa Diyos, mga kapatid. Kasi clear yan, na sinabi mismo doon sa Luke 10:27. Ang gusto ng Diyos, buong puso. Mangyayari lamang yon pag ikaw mismo ay bumalik na sa Kanya. Or mangyayari lamang yon pag ikaw ay na-convert sa Christianity, mga kapatid. From non-Christian to Christian. So, yun ang kailangan natin.
Okay, tingnan po natin yung pangatlo. How to get renewal. Paano nga ba tayo marirenew raw? Ate Chess? Simple lang ang gagawin natin para tayo ay ma-renew, mga kapatid. Ano po? Tingnan po natin, 2 Chronicles chapter 7 verses 13 to 14. Etong talata natin, mga kapatid, ito po mga favorite natin as Christian. Isang nagkakamali tayo. Ang sabi ng Panginoon, ganito ang bilin sa atin. Ang Diyos mismo ay sabi sa atin ito. Isa na kuman ang langit at hindi na umulan. Utusan ko man ang mga bala upang salantakin ang lupain ito. Magpadala man ako ng salot sa aking bayan, ngunit kung ang bayan ito na nagtataglay ng aking karangalan ay, ang sabi, ito raw po ang kailangan natin, ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan. 4 lang, mga kapatid, ang tatandaan natin. Uulitin ko, dapat daw tayo ay nagpapakumbaba. Tayo ay nananalangin. Hinahanap natin yung katuwiran ng ating Panginoon o yung kabanalan. At talikuran mismo ang ating mga kasalanan. We have to be turning into our wickedness, mga kapatid. Ibig sabihin, kalimutan natin ang ating mga kasalanan. Mga kapatid, pwede na tayong ma-review. Ano po? 4 lang ang tatandaan natin. As Christian, pwede tayong bumalik na kagad. As non-Christian, pwede tayong mag-convert na kagad. Ito lang daw ang gagawin natin. Magpakumbaba, manalangin, hanapin ang Panginoon, at talikuran ang ating mga kasamaan. Ano sabi sa ulit? Papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Amen? Amen! Okay. How to get renewal? Ang sabi sa atin, remember, only God's true children can be renewed. Yung totoong anak daw mismo ng ating Panginoon ang pwedeng i-renew. Yung sinners na hindi naman talaga Christian need to be converted. Iyon yung dalawang renewal na pinag-uusapan po natin ngayon. Sige, Faith, tingnan ngayon natin. Alam natin na tayo ay nakakaranas ng physical birth o yung biological parents, galing tayo doon, mga kapatid. Ano po? So, ibig sabihin, isang track yan. Pag hindi natin pinansin ang ating Panginoon, ang ating Panginoong Jesus, doon ka sa track 1 pupunta. Kaya nga meron tayong tinatawag ditong decision point. Nakabasa po ba ninyo? Ayun. Yung physical birth na sinasabi sa atin, mga kapatid, yun yung panahon na tayo ay ipanganak ng ating mga magulang. Doon po ngayon nagkakaroon ng tinatawag na decision point kung ikaw ba ay tatanggap sa ating Panginoong Jesus o hindi. Kapag hindi, diretso ka lang. Ano po? Doon sa track ng hell. Alam niyo naman siguro yung Tagalog ng hell, ano? Ultimong kender ngayon yan, alam yan, ano? Yun po yung impyerno. Pagdating doon sa decision point na sinasabi sa atin, nagkakaroon tayo ng spiritual birth. Kaya ang connotation dito is born again. Kalimutan natin yung word na born again. That is an experience. Ang kailangan natin yung word na spiritual birth. Bakit natin kailangang ipanganak na muli? Why? Simple lang ang sagot dyan, mga kapatid. Ang Diyos ay espiritu, kaya dapat tayo ay ipanganak sa espiritu. Dahil kung hindi tayo ipanganak, doon sinasabing pagiging spiritual birth natin, mga kapatid, hindi mo pa rin mauunawaan ang Diyos sapagkat siya ay espiritu. So kailangan maranasan natin yon. At doon tayo pupunta ngayon sa track 2. Ibig sabihin, yung daan papunta doon sa number 2. Ano po yon?
yun po yung heaven. At pag sinabi pong heaven, ito po yung sinasabi sa ating everlasting life sa piling ng ating Panginoon. Habang buhay daw sa piling ng ating Panginoon. Last frame, Ate Faith. Ang relasyon natin sa ating Diyos, mga kapatid, ay depende sa atin, sa sarili natin, at sa Diyos mismo. Ang sabi rito, our relationship with Jesus is a matter between Jesus and ourselves. No one else, walang iba. Hindi po pwedeng ang kaligtasan ko ay ipagkaloob ko sa kapatid ko. O yung kapatid ko mismo ay hihingi sa akin ng kaligtasan. Hindi po. Ang sinasabi natin dito ay individual lahat ang kaligtasan ng bawat isa. Si Pastor, hindi niya po pwedeng iligtas ang asawa niya. Si Pastor Alirio. Ang kanyang anak, hindi. Hindi niya kayang iligtas yun. Ang Diyos lamang ang po pwedeng gumawa noon, mga kapatid. Hindi pare ang magliligtas sa atin. Hihingi tayo ng tawad at akala natin wala na tayong kasalanan. Cannot be, mga kapatid. Yan po ay maling katuruan. At take note, mga kapatid, napakaraming katuruan dyan na hindi naman talaga tama. Kung Bible ang pag-uusapan natin. So, ibig sabihin, maliwanag na sinasabi sa atin dito, mga kapatid. Ano po? Individual ang kaligtasan, kaya depende mismo sa inyo, sa atin, at sa Panginoong Diyos, ang kaligtasang sinasabi ngayon sa atin. And from this time, mga kapatid, pag tayo raw ay renewed na at tayo ay converted na, dito ngayon papasok yung talata ng Acts 20:28. Ano po? Tayo ngayon ay magiging katiwala na ng ating Panginoon. Ano ang sabi sa atin dito? Acts 20:28. Ingatan ninyo. Tayo mismo yun. Pinagsasabihan dito. Ang inyong sarili at ang buong kawan na inilagay ng Espiritu Santo. Clear, no? Espiritu Santo. Hindi tao basta naglagay niyan, mga kapatid. Ang Espiritu Santo, which is also a God. Sa inyong pangangasiwa, pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Doon pa lang ngayon tayo po pwedeng pagkatiwalaan mismo ng ating Diyos na, ang sabi dito, pangasiwaan natin daw yung mga kaluluwa na inilaan sa atin o dito mismo sa ating bahay sambahan. Ate Faith, paki-post nga yung isa kanina, yung Hebrews 1:8 para makita natin na mismong tinawag mismo ng ating Diyos ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoon natin at tagapagligtas ng ating buhay. Bago po tayo i-accept natin ang ating Panginoong Hesus bilang Lord and Savior ng ating buhay, may papasahin lang po ako itong isang talata. Sa English siguro ito. NIV or NSV. Patapos na po tayo. Huwag po kayo nangyay pa. Okay. Ito po ang sabi doon, no, sa talata. Para po yung iba, matatag yung ating paniniwala at hindi tayo nadadala ng ibang doktrina, no? Especially yung mga INC. Ano po? Incomplete ang ibig sabihin. Ano po? Ang sabi po dito sa Hebrews 1:8, but about the Son, he says, sa patungkol daw sa anak, ang sabi ng ating Panginoon, your throne, O God,
tinawag siyang Diyos, mga kapatid, ng ating Panginoong Diyos. Your throne, O God, will last forever and ever. A scepter of justice, tigapagtanggol, will be the scepter of your kingdom. So, ibig sabihin, ang Diyos mismo ay tinawag ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos din, mga kapatid. Diba? Kaya nga, yung sinasabi sa ating paniniwala natin sa ating Panginoong Hesus, mga kapatid, pag narinig natin yung word na Jesus, alam natin na ang pinatutungkalan natin ay Diyos, mga kapatid. No more, no less. Huwag na tayong mag-alinlangan. Basahin man natin yung entire Bible, alam na alam natin. From chapter 1, from book 1, hanggang doon sa dulo, mga kapatid, ay nakapaloob na doon ang ating Panginoon. Mga kapatid, nananawagan po ako sa oras na ito, yung mga kapatiran natin na minsan nag-backslide tayo sa isip natin, nakagawa tayo ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon, at lahat ng mga bisita natin ngayon na wala pang personal na relasyon sa ating Panginoon, ay inaasahan ko po na sumabay sa aking panalangin at panalangin na rin ng aking pagtatapos doon po sa mensaheng ibinahagi natin. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po ay yumuko, at tayo po ay mananalangin. Doon po sa aking panalangin, sabayan niyo na lang po ako sa inyong isip. Kaya naman po, ang hiling natin, isa puso natin yung ating panalangin ngayong umaga. Hallelujah, Jesus. Our Father in heaven, I come to you this morning with praise and confession in my heart. I admit and recognize that I am a sinner and need the salvation of your Son, Lord Jesus Christ. I believe that He died on the cross, shed His precious blood for my sin, and God raised Him from the dead. At this very moment, I am now willing to turn from my sin. From the deepest part of my heart, I am longing to have my spiritual birth today, August 6, 2023, and be your child forever. Please cleanse me and wash me with your precious blood and receive you in my heart. From now on, you are my Lord and my personal Savior. Guide me by your Holy Spirit to start this new life that is acceptable to you. Thank you, Father God. In Jesus' name, let us all say, Amen. Dalangin po namin, O Diyos, na lahat po ng sumabay o nakaisip, Panginoon, sa aming panalangin ngayong umaga. Panginoon, hinihiling po namin, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ng inyong anak, Panginoon, ang aming Panginoong Hesus, upang tulungan kami at lumalim pa, Panginoon, ang aming relasyon sa inyo at lubusan naming makilala ang aming Panginoon, ang kanyang mga utos, ang kanyang mga alituntunin, at ang kanyang mga gawin. Ipagkaloob mo sa aming Panginoon ng buong buo. At hayaan mong palitan namin ito na binanggit nga namin, Panginoon, kanina sa inyo pong salita. Yung buong puso, buong kaluluwa, Panginoon, ay ipagkakaloob namin sa inyo. Pati ang aming buong lakas at spirito, Panginoon, ay ibibigay namin sa inyo. Maghahantog kami, mag-aalay kami, mananalangin kami sa araw-araw ng aming buhay. Hayaan mo, Panginoon, na kayo po ang magpatatag ng aming personal na relasyon sa aming Panginoong Hesus.
at dalhin namin mamaya sa aming pag-uwi, Panginoon, yung kapayapaan sa aming puso, yung katahimikan, yung pag-ibig mo, Panginoon, na lagi naming inaasam. Kaya nga ang sabi namin, Panginoon, kung hindi kami renewed, kung hindi kami converted, Panginoon, paano kami magmamahal? Kaya, Panginoon, hayaan mong dumaloy yung pagmamahal na yun, Panginoon, patungo sa iyo. Dalangin lang po namin, Panginoon, lagi po ninyo kaming agapayanan. Alalayan, Panginoon, at higit sa lahat, Panginoon, ituwid anumang pagkakamali, Panginoon, na nagagawa namin na hindi nagiging kalugod-lugod sa inyo. Ito po ang aming panalangin. Sa inyo po, Panginoon, ang pinakamataas na papurit pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Sige po,